So, dito, ang next na ipapakita natin kung paano gamitin yung calculator para sa pag-solve dali-dalian ng resultant. So, paano yon? So, gamit lang tayo ng calculator. So, dito sa calculator, i-input natin, for example, ito yung mga system ng forces natin. Meron tayong F1, 300, F2, 400, at saka F3, 200. Tapos, given yung mga angle, 45, 60, at saka 30. So, input lang natin. So, 300. So, before yon, mag-kuan muna tayo. Mag-mode muna tayo. Mode, tapos, ang function na gagamitin natin, itong number 2 complex. Number 2 na complex. So, ipindutin lang natin yung number 2. So, mapapansin nyo na nalagay sa, may na-input sa taas na CMPLX. So, meaning, ready na tayo para sa input. So, isulat natin itong 300, yan yung unang force. Tapos, ilagay natin sa kasunod ng 300 yung angle niya. Pero remember, sa pag-input natin ng mga angle, kailangan lahat ng angle natin, ang orientation, kailangan dapat galing dito sa side nito. Kung matatandaan nyo yung mga angles natin sa polar, galing dito, tapos pa counterclockwise is positive. Tapos, kung dito ka magsimula, din pabalik dito, counterclockwise, pa clockwise, magiging negative yung value. So, meaning, hindi natin magagamit itong mga 60, 30, 45. So, kailangan kumuha tayo ng complementary or supplementary angles na galing dito sa pinaka-zero ng x, papunta pa counterclockwise. So, 300, tapos pindutin lang yung shift. After ng shift, pindutin yung parang angle dito. Kung makikita niyo dito, mayroon tayong brown na parang naka-angle or greater than na symbol. So, pindutin din natin. So, ayun, na-input sa calculator natin yung sign na parang greater than. So, next na i-input natin dyan, yung angle ng force natin na 300. So, meron tayong 45. Since galing ito sa x, so meaning, diretso na 45. 45. Tapos, plus, ipa-plus natin. Ano yung next na force natin? Meron tayong 400. So, 400. Tapos, same manner, i-input natin yung angle. So, before natin ma-input yung angle, kailangan natin lagyan ng sign na greater than or angle. So, pindutin ulit yung shift. Tapos, yung sign kanina ng greater than. So, after nyan, pwede nang ilagay yung angle. Since galing dito dapat sa x, so, mag-start tayo dito, papunta sa y. So, meron tayong 90 degrees. Plus, ang pagitan nito, 30, di ba? Kay itong isang quadrant na to, 90. So, 90 minus 60, natira dito 30. So, kung mayroon tayong 90 dito plus 30, so meron tayong 120. So, input natin dito, 120. So, ulitin natin, from dito, first quadrant, papunta dito sa y, 90. 90 plus 30, so meron tayong 120. So, instead na gamitin yung 60, kailangan magsimula tayo sa x. Then, pindutin natin yung plus ulit. So, meron tayong force na pangatlo, 200. 200. Tapos, lagyan natin ulit ng angle or greater than sign, shift. Tapos, itong symbol. Then, yung angle nito, so kung matatandaan nyo, isang 1/2 na rotation is 180. So, 180 degrees plus 30, meron tayong 210. So, input natin yung angle na 210. So, kompleto na yung mga force natin, equal natin, equals. So, itong lumabas, ito yung summation of force sa x niya at saka summation of force sa y niya. Ito yung x natin, yung negative 161. Tapos, ito yung y natin, 458. So, para makuha talaga yung resultant, pindutin ulit natin yung shift. Tapos, dito sa number 2, meron tayong complex.
Di ba, pinindot natin yung shift, tapos number 2, dahil may sign na complex, number 2. Tapos, merong lumabas na mga option. So, itong number 3 yung pipiliin natin kasi yung R na yan, meaning resultant, tapos yung next na ibibigay yung angle. So, pindutin lang yung number 3. So, yan yung naging display niya. So, once na yan yung display, ang kulang na lang, ipipindutin natin yung equal. So, equal. So, ito na yung final answer natin. Yung resultant natin is equivalent to 486.009. Tapos, yung angle natin, nakita nyo yung greater than sign or yung angle na symbol. So, angle natin, 109.35. So, itong 109.35, nanggaling yan dapat dito sa X. Then, papunta dito. So, papunta dito. So, ang gagawin natin, 109 minus 90 para lumabas kung ano ba yung angle niya dito sa, sobra niya dito sa second quadrant. So, yan yung way ng pag-solve ng angle dito sa calculator.